Ikaw pala, tuloy ka. Maupo ka muna. Sakto ang dating mo. Gusto mo ba maglaro muna tayo? Sa susunod na lang, Renz. Nagpunta lang ako dito para tanungin ka kung gusto mong sumama bukas. Ha? Bakit? Saan ba tayo pupunta bukas? Mag-a-apply ako ng trabaho. 1 taon na rin kasi simula na nakapagtapos tayo ng kolehiyo. Ah, ganun ba? Pass ako dyan. Bakit ko ba papahirapan yung sarili ko? Eh, nandiyan naman sila tatay para buhayin ako. Ah, ganun ba? Uy, Renz, bumangon ka nga dyan. Tulungan mo nga si nanay dun sa likod. Ano ba si ate? Natulog yung tao eh. Ano ba kasi yun? Tulungan mo si nanay dun sa likod. Nawalan kasi tayo ng tubig kaya sa poso naglalaba ngayon si nanay. Kaya na ni nanay yun. Inaantok pa ako eh. Galing ka na nga sa kwarto kanina, tapos ngayon dito ka na naman sa sala natutulog. Eh, ang init doon sa kwarto kahit may electric fan. Kaya dito na lang ako sa sala natulog. Hindi ka matutulog. Tumayo ka na dyan at tulungan mo si nanay. Ikaw na lang ate. Inaantok pa talaga ako. Anong oras na kasi ako nakatulog kanina, kakalaro ko. Sino ba kasing nagsabing magpuyat ka ha? Di ba wala? Kaya sige na, pumunta ka na doon at tulungan mo si nanay. Ikaw ate, ano bang gagawin mo? Ikaw na lang tumulong doon kay nanay. Pupunta ako ng palengke ngayon para may ulam tayo mamaya. Ako na lang yung pupunta sa palengke ate. Ay naku, wag na. Baka mamaya bili mo pa yung hindi sariwa. Si ate naman, wala ka bang bilib sa akin? Marunong ako kumilates ng sariwa sa hindi. O siya, sige. Siguraduhin mo lang na bibilin mo lahat na nakalista dito, ha? O, ito ang pera. Sige ate, makakaasa ka. Ayos. Ate, ito na yung mga pinabili mo. Bakit ngayon ka lang, Renz? Kanina pa kita inutusan, ah. Nagbukas na tuloy kami ng dilata ni nanay para sa pananghalian. Ay, ngayon ba dapat iluluto yan? Akala ko kasi mamaya pang hapunan. Ikaw talaga. Mabuti na lang may stock pa tayong dilata dito. Hindi mo kasi niliwanag ate. O, teka, Renz. May nakalimutan ka atang ibalik sa akin. Asan ang sukli ko? Si ate naman. Wala ka ng sukli ate. Nag-abono pa nga ako eh. Mataas na ang mga bilihin ngayon. Tigilan mo nga ako, Renz. Alam ko ang mga presyo ng mga bilihin dahil ako ang lagi namamalengke. Wala na. Pinangkain ko na kanina. Di ba tanghalian na? Yan pre. Sige. Push mo dyan. Yan. Sige, kaya mo yan. Oh, back na. Back na pre. Baka mamatay ka dyan pre. Yan pre. Dep lang. Ha? Ano ba yan? Talo na naman. Ote, may trabaho ka pa? Oo, may pinahabol yung boss ko para sa presentation bukas. Bakit kasi nagtatrabaho ka pa ate? Malaki naman yung perang pinapadala sa atin ni tatay. Alam mo, Renz, hindi habang buhay malakas si tatay. Isa pa, sayang naman ang tinapos ko kung hihilata lang ako maghapon dito sa bahay. Kaya ikaw, simulan mo na maghanap ng trabaho. Hindi naman pwedeng habang buhay nakatambay ka lang dito sa bahay. Si ate naman. Bakit pa ako magtatrabaho? Eh hindi ko naman kailangan ng pera. Nandiyan naman sila tatay para bilhin ako ng mga gusto ko. Hay nako, Renz. Paano na lang pag nagkapamilya ka na? Iaasa mo pa rin ba kila nanay ang magiging pamilya mo? Si ate naman.
Saka ko naiisipin yan. Wala pa naman eh. Dapat ngayon pa lang, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Dahil hindi habang panahon, malakas sa mga magulang natin. Si ate naman, nandiyan ka na naman eh. Magtrabaho ka na lang dyan. Hay nako, Renz. Ewan ko sa'yo. O pre, ikaw pala. Tuloy ka. Maupo ka muna. Sakto ang dating mo. Gusto mo ba maglaro muna tayo? Sa susunod na lang, Renz. Nagpunta lang ako dito para tanungin ka kung gusto mong sumama bukas. Ha? Bakit? Saan ba tayo pupunta bukas? Mag-a-apply ako ng trabaho. 1 taon na rin kasi simula na nakapagtapos tayo ng kolehiyo. Ah, ganun ba? Pass ako dyan. Bakit ko mapapahirapan yung sarili ko? Di nandiyan naman sila tatay para buhayin ako. Ah, ganun ba? Maganda kasi ang trabaho ng tatay at ate mo. Hindi katulad ko, ginapang lang nila tatay para makapagtapos ako. Di ba may trabaho ka na? Bakit ka pa mag-a-apply sa iba? Sideline ko lang yun. Iba pa rin pag sumasahod ka ng malaki. Sa bagay. Balitaan mo na lang ako kung matatanggap ka. O sige pre, salamat. O Jacob, andito ka pala. Opo Ate Laila, may sinabi lang po ako kay Renz. Hindi na rin po ako magtatagal. Mauna na po ako. Ah, ganun ba? O sige Jacob, mag-iingat ka. Sige Renz, alis na ako. Sige pre, ingat ka. Ah, Renz, ano ang sinabi ni Jacob sa'yo? Ah, wala ate. Inaaya niya ako mag-apply ng trabaho. O, anong sinabi mo? Ang sabi ko, siya na lang. Nakakatamad. Mas masarap pa dito sa bahay. Dapat sumama ka kay Jacob para magkaroon ka naman ng experience. Si ate naman. Bakit ko pa kailangan magtrabaho? Eh, hindi naman tayo naghihirap. At isa pa, nandiyan naman kayo para buhayin ako. Naririnig mo ba ang sarili mo, Renz? Darating ang panahon na dapat matuto ka. Huwag kang maging tamad, Renz. Dahil hindi laging nandito kami sa tabi mo. Ay naku ate, advance ka naman mag-isip. Makaalis na nga muna. O, Renz, saan ka pupunta? Kailan kaya magbabago tong kapatid ko? Tao po. Renz? Jacob, anong ginagawa mo dito? Kanina pa ako nagtatao. Walang sumasagot. Ah, ganun ba? Wala kasing tao dito sa bahay. Halika, pasok muna tayo sa loob. Halika. Makapuha ka muna, pre. Sandali lang, pre. Ikukuha kita ng maiinom. Huwag na pre, ayos lang ako. Siya nga pala Renz, ibibigay ko lang sa'yo itong invitation para sa kasal ko. Ano? Ikakasal ka na? Congrats, pre. Buti ka pa. O pre, ayos ka lang. Asan na pala sila tita at ate mo? Bakit mag-isa ka na lang dito sa bahay nyo? 6 na buwan na rin. Simula nung iniwan kami ni tatay. Si nanay naman, ilang buwan pa lang nawala si tatay. Iniwan na rin kami. Ganun ba? Kinalulungkot kong nangyari sa mga magulang mo, Renz. Eh si Ate Laila mo, May sarili ng pamilya si ate. Kaya ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa bahay. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Nasanay kasi ako na lagi silang nandyan sa tabi ko. Kaya nahihirapan ako ngayon kung ano ang gagawin ko. paano ka ngayon, pre? Eh, anong plano mo? Binibigyan ako ni ate ng allowance. Pero ayaw ko naman umasa sa kanya.
Lalo na, meron na siyang sariling pamilya. Gusto mo bang ipasok kita sa trabaho ko, pre? Talaga, pre? Kaya lang, pre, wala pa akong work experience. Ngayon pa lang kasi ako magkatrabaho. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Walang mahirap na trabaho sa taong gustong matuto. Salamat, pre. Hulog ka ng langit sa akin. Akala ko, tatanda na ako na walang mararating sa buhay. Na puro na lang asa sa pamilya. Napagtanto ko lahat, simula na mawala sila nanay. Ayos lang yan, pre. Ganyan talaga ang buhay. Hindi mo maiisip ang lahat hanggat hindi nawawala sa'yo. Ang maganda niyan, pre, natuto ka na. Tama ka dyan, pre. Totoo nga sinabi sa akin nila ate noon na hindi habang panahon, kasama ko sila sa buhay. Kaya dapat matuto akong buhayin ng sarili ko. O, paano yan, pre? Mauna na muna ako sa'yo. Marami pa kasi akong bibigyan na invitation. Sige, pre. Salamat ah. Mag-ingat ka. Sige, pre.